Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongka and family, Pastor Jerry Delagit and family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor Jun Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Miharas and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marias family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome family, Nana Yole and family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Nechi Geran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocahan and Sister Nancy, Maulawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Ronaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Oladora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Jules Pantigan family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Licardo and family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazare and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Locson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Dumigiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aita Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Lucito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Sean Carlim, Sister Rosita, Enano family, Layag family, Brother Oscar Vitug, Brother Jose Panelo. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo, mga kapatiran, sa Iglesia ng Piel, at gayon din naman sa inyo, mga kapatid ko, sa Iglesia ng Pasuntamo. At gayon din naman sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating panalangnan. At bago po ako manalangin, ay magbibigay muli ako sa inyo ng salita ng Diyos na mayroong pangako. Ito po ay mababasa natin sa mga awit chapter 9, sa verse 9 hanggang 10. Ang sabi rito, ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. Dito po sa 10, at silang nakaalam ng iyong pangalan
ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Kaya nga po, ang paksa natin ngayong gabi ay ang Panginoon ang matibay na muog. Sa mababaw na salita, ang ibig sabihin po nito ni Haring David, ang Panginoon ay ang mataas na kanlungan, sapagkat siya ay laging nakikipagbaka sa mga kaaway, ay ito po ang kanyang inangkin na ang Panginoon ay matibay na muog. Tayo man ay mararanasan din natin ito na ang Panginoon ay matibay na muog, sapagkat tayo man ay lumaraan sa mga kapighatian. Tayo man ay lumaraan sa mga panghihina. Pero sabi dito, siya ang matibay na muog kung tayo ay napipighati. At ang pangalawa, sabi ay matayog na muog sa panahon ng kabagabagan. Siya rin ang mataas na kanlungan natin sa panahon ng kabagabagan. Lalo na po sa panahon ito, panahon ng bagyo ay panahon ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit siya po ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon na ating namatayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. Kaya nga kung tayo po ay mayroong pagtitiwala sa Kanya, nagiging mataas ang ating pananampalataya na ating inaangkin ang Panginoon, ang siyang mataas na kanlungan sa panahon ng kapigatian at sa panahon na tayo ay nababagabag. At ang sabi dito sa verse 10, at silang nakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Yun ang salitang silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng tiwala sa iyo. Ang nakakaalam ng pangalan ng Panginoon ay yung alam natin ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan. Alam natin ang pangalan ng Panginoon ay maaari nating pagtiwalaan. Makapangyarihang pangalan. Pangalang nagliligtas. Pangalang nagpapagaling. Pangalan na katugunan ng lahat ng pangangailangan. Kaya nga ang sabi, ang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinabayaan ang nagsisihanap sa iyo. So ito po ay maranasan natin, kundi natin pababayaan na ang mga salita ng Panginoon ay hindi natin ito pagtitiwalaan, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Kaya sabi, ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, lagi nating angkinin, pagtiwalaan, makapangyarihang pangalan. Pagkat ang pangalan ng Panginoon ang siyang nagliligtas sa atin. Ang pangalang makapangyarihan ang nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Ang pangalan ng Panginoon ay katugunan ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga mga kapatid, magkaisa po tayo. Angkinin natin, pagtiwalaan natin na ang Panginoon ang siyang matibay na muog sa panahon ng ating kapighatian, sa panahon ng mga kabagabagan. Mararanasan po natin ito kapag tayo ay nagtiwala sa kapangyarihan ng kanyang banal na pangalan. Sa panahon ito po ay ating angkinin, ito po ay ating pagtiwalaan upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang katapatan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako. Sabi dito, ang natitiwala at humahanap sa iyo sa panahon ng kabagabagan, hindi niya pababayaan. Kaya nga mga kapatid, itong mga pangakong ito, itong mga salitang ito, mayroong pangako. At tandaan po natin, itong salitang ito, may kapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Kung paano si Haring David ay nagtagumpay sa kanyang mga kapighatian sa panahon na siya'y nababagabag, ginawa niyang ang Panginoon ang matibay na muog.
kanyang kanlungan sa panahon ng mga kabagabagan. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpatuloy. Napakahalaga na tayo ay laging may pangakong inaangkin, may pangako na ating pinagtitiwalaan, at lagi nating isipin ang Panginoon, makapangyarihan, matapat, magpakailanman. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin. Panginoon, marami nga po salamat sa inyong mga pangako na kayo nga ang aming matibay na muog. Karapat dapat namin pagtiwalaan, maging kanlungan sa aming mga kahirapan, sa lahat ng mga karamdaman. Kaya Ama, patuloy ko pong idinadalangin na inyong pagpalain ang Iglesia ng Piel, anuman po ang pangailangan nila. Sila po ay abutin nyo, tulungan ninyo, ang mga nangihina ay bigyan nyo ng lakas, at ang nalilipit ay inyong abutin, at sila Amay, ilagay nyo sa kaliwagan. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran sa Iglesia ng Kasuntamu. Sila po na may mga karamdaman. Tulad nga po, Ama, ng aming Catherine, patuloy niyong hipuin at lubos na pagalingin. Lubos niyo rin pagalingin ang aming kapatid na Onan sa kanilang mga karamdaman. Ako po ay umaasa, ayon na aming Diyos ang magdadala ng kagalingan, kagamutan sa lahat po ng mayroong karamdaman. At sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran sa Iglesia ng Kasuntamu, ang mga pangailangan po namin ay patuloy naming inilalapit sa inyo, maging ang biyayang spiritual, material o financial man, sa inyo po inilalapit at ipinagkakatiwala sapagkat kayo na aming Diyos dapat magpakailanman. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi at aking ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kalungkutan, ika'y kasama. Sa kahirapan, karamay ka. Kung may panganib, sa'yo asa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka. Lumakad man sa kadiliman, ikaw ang siyang pananaligan. Tahakin man lalim ng dagat, O Diyos, ako'y ililigtas. Kung may panganib, sa'yo aasa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka. Sa kalungkutan, ika'y kasama. Sa kahirapan, karamay
panganib, sa'yo aasa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka. Lumakad man sa kadiliman, ikaw ang siyang pananaligan. Tahakin man lalim ng dagat, O Diyos, ako'y ililigtas. Kung may panganib, sa'yo aasa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka. Kanlungan